Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, uusapan po natin ang tungkol sa siglas. Ano nga po ba ang siglas? Ito po ay yung mga bote na nakukuha natin sa tabi ng dagat. Ano po? So, bago pa man po ang lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan at laging nakakatanggap ng swerte. Sa mga hindi po naniniwala ng ganito, please skip na lang po pero kung kapareho ko po kayo, alina po, patuloy na po tayo sa ating topic. Wag makakalimot po na magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? Good morning po. So anyway, ano nga po ba ang siglas? Ang siglas po ay yung mga nabasag pong bote noong pang panahon sa mga shipwreck po. So, nababasag po sila tapos nadadala ng alon sa tabing dagat. So ngayon po yung yung tubig at sand nililinis na ganun. Sige po, parang so ang sabi po ay galing po sa pagkabasag sa bote, it would take po na 20 to 25 years or more po bago ma-polish yung bote. Ano po? So, yung mga antigo po na nakikita natin sa gilid ng dagat, yun po ay mga panahon pa po nung unang-unang panahon pa siguro ng mga pirate, mga pirata. So, o kaya yung mga ship po na nalulubog, nababasag yung mga bote niya, tapos dinadala. Kaya, yun ay mga rare po na tinatawag. So, ang katangian po noon ay napakaganda. Babalik po tayo sa usapin na yan maya-maya. So, meron naman po na yung punta ka po sa tabing dagat, doon sa mga modern na na mga lugar, mga beach resort po So, minsan makakikita ka po ng basag na bote. Tapos hindi pa siya polish po. So, yun naman po ay lang po, hindi pa lang po natagal yun. So, ang ganito po, ito, na po ito, at least more than 20 years na po itong na-polish. So, bote po ito, ayan. So, meron po nitong green, merong puti. Ang nasa akin lang po ngayon na available ay 3 lamang. Pero meron po ako yung mga napupulot ko po. So, mag-iba-ibang kulay po siya. Ito lamang po ang ginagawa ko ngayon. So, ito po, nagawa ko ng galing pa, na pendant na. So, ano nga po ba ang magandang gamit nito? Kasi ito ay, bote, So, ang bote po ay galing sa sand. So, kaya po, magandang masyado ito na gamit sa pagbiyahe at sa iba pa po na mamaya babanggitin ko. So, kung kayo po makakakita ng kulay na ganito, hindi ko po may pakita sa inyo yung parang ganitong kulay po, parang ganyan na bote, ganitong kulay po, or parang ganitong kulay po na bote, yung parang ganyan po ang kulay niyang bote, yung amber na tinatawag, yun po ay matagal na, yun po ay yung mga gamit sa nilalagyan ng inumin. Lalong-lalo na po kung makakita kayo ng itim, oy, ang ganda-ganda po noon. So bihira po yung itim, tapos yung amber po, pag nakakuha po kayo noon, kahit po kasing liit na lang ng ganito, kunin po ninyo, ilagay ninyo sa bote kasi napakaganda po yun na gamit sa na anting-anting. So, saan nga po ba natin magagamit ito? Tulad ko po, ito, meron po akong
mga pendant na ganito na pang sarili ko, ito po ay hindi para sa akin. Pinapakita ko lamang example po ano. So, ganyan. Ito pong blue ay posibleng magamit sa healing. Pareho din po nito. At ito po ay pwedeng sa luck ano kasi green siya. So, anyway po, ang bote po ay galing sa sand, ano? Sa baybayin din po ang buhangin din po ang glass, ang paggawa ng glass ay buhangin po na iniinit na masyado tapos natutunaw, nagiging ganito na po, nagiging glass na siya. So kaya po kapag kayo nakakuha ng glass tapos nasa buhanginan, yung po tinatawag na triple ang ang power po niya kasi galing na po siya sa galing na siya sa pagkabuhangin, pigmelt po siya, di sobrang energy, sobrang talagang init po tapos ngayon nagpighorma, naging ganito na, naging bote na, tapos ginamit na ng tao. So imagine niyo po yung yung na-accumulate ng niyang energy, tapos bumulik po siya sa tubig. So, kung kayo po ay gagamit ng agimat na para sa tubig at saka sa apoy, ito po ang napakaganda. Ito po yung tinatawag na bridge, na in-between. Ano po kasi, ito po, karamihan po na na bote ay maganda pagdating sa pwede mong gamitin sa sa pag-connect ng other power po, other magic. So halimbawa po, yung tinatawag na agimat na para sa tubig lamang 'yon. Ngayon po yung agimat na para sa dagat, para sa apoy lamang 'yon. Yung sa hangin, para sa hangin lamang 'yon. So ang bote po ay siya na lahat nasa kanya po. Kasi apoy na andyan, galing siya sa tubig, galing siya sa sand, tapos nasa tubig siya, nagpinalis niya, tapos yung hangin para mabuo siya ng so lahat po na energy na andito sa sa bote. Kaya ito po ay napakahalagang gamit para sa pagpapractice natin ng agimat. So, alam ko po na mahirap maghanap ng siglas, kaya yun po ay tinatawag na rare kasi lamang yun yung nagkakaroon lamang ng siglas kung merong yung mga basag nga po, kaya limitado lang. So, nung pumunta po ako sa California, meron po doon tinatawag na na Siglas Beach. Doon po ako nakakita ng napakarami, pero yun naman po ay nung panahon ng nagkaroon ng earthquake po sa sa San Francisco. So matagal na po 'yon. Pero yung bote po noon na andun po lahat nakadagsa. Maliliit po, makakakuha ka ng So yun po ang hindi ko pwedeng maipakita sa inyo kasi yon ay aking pang sarili. So anyway po, kaya po pag kayo nakakita ng sigla sa tabi ng dagat, anuhin niyo po, pulitin niyo. Wag lamang po yung yung basag talagang bote na halimbawa basag na soft drinks kasi baka masugat kayo. Kasi ito po malinis na po ang niyan, ang side niyan. Hindi na po ito nakakasugat kasi polish na nga po siya. So malinis na po siya. Yung wala po siyang sharp edges po So anyway, maraming salamat po at see you sa next video ko po. Bye for now.